Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, talagang tinapos na po at tinodas ni former Senator Antonio Trillanes itong mga taong ginawang hobby na talaga guys, ang paninira ng kapwa-tao. So ngayon nga po guys, kinasuhan, actually kanina, kinasuhan nga po ni former Senator Antonio Trillanes itong mga personalidad na talagang grabe kung gumawa ng fake news at paninira sa kanya. Sa mga hindi po nakakaalam guys, kabilang na nga po dito si former President Duterte, yung SMNI anchor at yung mga vloggers na grabe po yung ginawang paninira dito kay former Senator Antonio Trillanes. Kabilang na nga po dito guys si Banat Bay at kung hindi ako magkakamali, yung isang Davao businessman na lalaki na binayaran nga po ni former President Duterte para po magsalita ng against kay former Senator Antonio Trillanes. Anyway, hindi biro guys ang magkaso ng libel kaya namang bayaran yan nila Harry Roque sa totoo lang. Ang problema lang kasi dito guys, maaabala sila. Pero mahabang proseso pa yan. Pero ang ano dito, paano kung nagkataon na talagang mabigat ang mga mabigat itong kasong inihatol sa mga personalidad na to kasi nagkakahalaga ng 20,000 to 100,000 to 200,000 up to 3 million, if I'm not mistaken, 2 million to 3 million ang halaga ng bayad dito nga po sa cyber libel. Depende po sa uri at sa klase ng cyber libel na ginawa ninyo. Anyway, basahin natin. Nako, kawawa dito si Banat Bay. Kasi you know what guys, abala to Although alam natin na kaya niyang bayaran yan, pero abala to guys. Alam niyo kung paano natin nasabing abala? Kasi imbis na magko-content ka na para kumita ka ng pera, ang nangyayari ngayon, kukuha ka pa ng abogado mo. After mo kumuha ng abogado mo, ililibre mo pa sa hotel. Tapos papakainin mo pa. Kada oras, magkano yung bayad dyan. Tapos kada session, magkano yung bayad dyan. Talagang abala itong kaso-kaso na to. Anyway, dapat lang naman itong i-pursue ni former Senator Antonio Trillanes para nagkakaroon ba ng lecture itong mga personality na malakas maka-influence, 'di ba? Malakas maka-influence ng paninira. Anyway, ito guys yung balita. Trillanes files cyber libel complaint versus Roque, SMNI anchor, and others. So, former Senator Antonio Trillanes on Tuesday filed cyber libel complaints against former presidential spokesperson Harry Roque, the Sunshine Media Network International SMNI, and others over the remark against him. Mamaya, babasahin din natin dito guys kung ano yung reason kung bakit kinasuhan ni former Senator Antonio Trillanes itong mga personalidad na to. So, Trillanes filed a separate complaint. Mayroon din pala siyang separate complaint, guys, para dito kay Roque, kay Byron Cristobal, or mas kilala bilang si Bugaw Bay, Estebanat Bay, and some SMNI personalities and anchor, as well as the Davao businessman before the Quezon City Prosecutor Office. So, the former lawmaker and military officer said the complaints stem from the violation of Section 4C, Paragraph 4 in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012 and Articles 353 to 355 of the Revised Penal Code as amended by Section 91 of the Republic Act 10951. About nga po ito guys sa cyber libel. Now, ito na, GMA News Online has sought comment from the respondents but has yet to receive a response as of posting time. In his complaint, Trillanes said Roque posted a video on a Facebook where he accused him of giving away Scarborough Shoal to China. He said Cristobal played Roque's remark in his own video and then expressed his concurrence on this statement. Kumbaga,
sinundan na nga, alam niya na nga mali, sinundan niya pa ng pagkakamali. Ganito guys, kasi itong si Harry Roque, di ba kung matatandaan nyo, kinontent natin yan, meron siyang video na sinasabi niya na, hoy Trililing, ikaw dapat yung ano dito yung nakikisali ka sa gentleman's agreement, ikaw yung nagbenta ng Scarborough Shoal. Ganon yung ano nila kay Trillanes. Where in fact, hindi naman po binenta ni Trillanes ang Scarborough. Kasi unang-una guys, paano mabibenta ng isang senador lamang ang lupa, ang teritoryo, ang pagmamay-ari, or sa dagat pa man yan, kahit saang basta government-owned, paano po mabibenta yan ng isang senador lamang? Pangalawa, kung binenta ni Senator Antonio Trillanes, ang galing niya naman para makuha itong mga titulo doon sa DOF ba, if I'm not mistaken. Tapos guys, pangatlo dito, kung binenta ni Senator Antonio Trillanes itong Scarborough Shoal, dapat sana nagtayo na guys ng base dyan. 'Di ba? Itong mga itong China dyan sa Scarborough, kasi magiging palusot nila, binenta na to sa amin ni Trillanes parang magiging ganun. Kaso hindi naman sila nagtayo ng structure dyan. Malaya pa naman tayo na pumalaot dyan sa Scarborough. And pang-apat, 'di ba magkaibigan itong si Xi Jinping at itong si Duterte, bakit hindi niya tanungin kung binenta nga ba ni former Senator Antonio Trillanes? Kasi dito guys, sa mga na to, it is a character assassination to the former president. Kasi kung noon, kaya lang nila si Trillanes kasi syempre, sila yung nakaupo. Now, hindi. Kasi hindi naman sila kakampihan Diba? Hindi naman sila kakampihan ng administrasyon at alam na nga nilang mali yung ginawa nila. Talagang pinursyo nila. Basta lang magmukhang tanga itong si Trillanes. Mantakin nyo guys, dapat sana tayo yung magpasalamat kay Trillanes. Kasi kung hindi sa ginawang back channel negotiation ni former Senator Antonio Trillanes, abay, baka tuluyan niyang nagkaroon ng sigalot dyan sa Scarborough or bilang kilala bilang Panatag Shoal. Guys, hindi masama ang pagiging back channel negotiator. Dahil unang-una, ang layunin lamang ni Trillanes ay pag-ayusin ang dalawang uri ng bansa na nagkakaroon ng sigalot. Kasi sa mga hindi nakakaalam guys, meron pong hinuling Chinese fisherman dyan sa loob ng Panatag Shoal kasi pumasok sila And then after hulihin itong mga fisherman na to, itong China rumisponde, nagpadala ng napakadaming barko. If I'm not mistaken, lumagpas ng 100. So nagkaroon nga ng tensyon doon sa Scarborough taong 2012. Nagkaroon ng standoff. So ngayon, ang ginawa ni former President Noynoy Aquino, Ninoy ba? Pinoy? Basta yung kalbo, sorry, namaya pa na pala yun. Basta yung si Benigno Aquino, ang ginawa niya, is inappoint niya itong si Trillanes bilang isang back channel negotiator. So, magkakaroon ng back channel talks. So, backdoor meeting, hindi naman totally backdoor meeting, pero pwede na din ganun. Pero minamasama lang talaga yung ng mga DDS yung meaning nun. Pero yung ibig sabihin nun guys is, ang layunin ni Trillanes is kausapin itong China na, kung pwedeng mag-ayos-ayos na ba, ganyan-ganyan. Kahit napakadaming meetings pa yun guys, as long as magiging okay at mapahupa yung tension, yun naman talaga yung trabaho ni Trillanes noon, na pahupain ng tension. So, to make the long story short, nag-succeed naman po siya dahil from 100 ships, naging na lang po, 3 ships na lang yung natira doon sa Scarborough. So, di ba guys, masyado talagang ini-insist nila na si Trillanes daw yung nagbenta, pero wala naman silang sapat na ebidensya. Dahil unang-una, ginanks na, binasura na po ng tawag dito ng ombudsman yung espionage, tama ba ako? Espionage na kaso kay former President Aquino at dito kay former Senator Antonio Trillanes. So talagang wala na pong saysay yun. Ang problema lang kasi dito guys, masyadong masyado talaga yung bibig ni Roque, ni Butike, 'di ba yung kaaway ni Roque, si Panelo, masyadong yung bunganga nila masyadong maputak ba. Sa sobrang putak ng bunganga nila, nagkakaroon na sila ng yung parang over the limit na sila, nag-exceed na. Hindi nila alam, nakakabangga na sila ng karapatan ng isang tao.
So ngayon, ito namang si Cristobal, bakit nakasuhan? Pinlay niya yung video ni former spokesperson Harry Roque, tapos dinugtungan niya pa. Na instead sana na parang hindi naman to tama, former spokesperson, yung mga ganun sana nasalita. Kaso ang ginawa niya, dinugtungan niya pa. Kumbaga yung isang pagkakamali, sinundan niya pa ng isang pagkakamali. So dito naman sa businessman na kinasuhan niya, actually hindi na natin basahin tong article na to, kwento ko na lang sa inyo. Itong businessman na kinasuhan ni former Senator Antonio Trillanes, ano kasi guys, binayaran to ni former President Rodrigo Roa Duterte na magsalita against kay former Senator Antonio Trillanes. So, ganun po guys, binalikan ni Trillanes yung businessman na yun para kasuhan nga po sa kanyang hindi makataong ginawa. And ito namang sa SMNI anchors na to, kinasuhan kasi sobra-sobra din yung pagbabalita nila. Ngayon, ang pinakaano natin dito guys, abala sa trabaho yung yung ginawa ng mga yan, 'di ba? Hindi kasi nag-iisip kung nag-iisip sana sila, edi sana hindi hahantong sa ganito. Kasi hindi nag-isip. Tingnan niyo ano nangyari, yun. 'Di ba? Ano nangyari? Boom, soplak, 'di ba? Anyway, it's me again guys, si Mim Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.